All right. So for this morning, we will discuss the newsroom management in public of affairs programs, also the legal aspect in newsroom management, and as well as the future trends in the public affairs. So um let's discuss first the newsroom hierarchy, or the newsroom hierarchy overview. So as you can see here, the newsroom hierarchy is structured to ensure efficient content creation and maintain journalistic integrity. At the apex is the editorial board, o yan sa pinakamataas is the editorial board, comprising the editor-in-chief, managing the editors, and other senior editors who establish the editorial vision and oversee content policies. Their decisions shape the tone, coverage priorities, and overall journalistic integrity of the organization. Siguro kung kayo ay since nakapag-OJT na kayo, no, kahit papaano itong structure na ito ay nakita nyo na yung pagkakasunod-sunod o yung hierarchy na ito. Ayan. You can see that at the top are the editorial board. We have the number 2 or yung second layer is the section editors. You have the producers and reporters at the level 3, and then 4 is the copy editors and the fact checkers, and fifth or yung pinaka foundation is the or are the technical staff. And then so technical staff galing tayo sa pinakamababa, no? So galing tayo sa pinakamababa. Technical staff handled audiovisual components including camera operators, sound technician, and editors for digital media. Mapa-modern or mapa-traditional newsroom, ganito yung structure natin. Nasa pinakababa pa rin yung technical staff or the camera operators, sound technician, and editors. Hindi naman ito nagmi-mean na sila yung mga mabababang uri, no? Hindi lang gano'n, no? It's more of sila yung foundation, no? Without them, wala tayong news or wala tayong content na mabubuo. So, and then syempre, itong camera operators and sound technicians as well as the editors, they are being supervised by the copy editors and fact checkers who are responsible for ensuring all content adheres to grammatical standards, factual accuracy, and compliance with legal and ethical considerations. They are last line of defense against misinformation. And then, um, after the copywriters are the producers and reporters, form the backbone of the content creation. Field reporters gather stories from the ground, ensuring coverage reflects real-world events and societal concerns. Producers curate and package content, ensuring a compelling narrative and adherence to program standards. So, kung titignan niyo ng maigi, ayan, itong mga producers and reporters, kadalasan, sila yung lumalabas ng pag nasa field. Pag nasa field, they are the one who act as the parang head of the team kapag sila ay lumalabas. So, we have the producer or reporter, and then may kasama silang copy editors or fact checkers, parang yung mga assistant nila. And then, kasama na doon yung, kasama rin nila sa labas is yung kanilang cameraman, yung sound technician or yung audio tech na tinatawag, and sometimes yung editor. Pero usually kasi, yung editor, nasa ano lang yan, nasa station. Nandun lang siya sa kumbaga sa headquarters at nag-aantay ng mga files, sinisend lamang nung producer and reporter. May mga instances lang na sinasama yung editor kapag sobrang layo talaga ng lugar, and may mga pagkakataon na ay may mga chances na mawala ng connection o yung mawala, may bagyo. So kailangan merong editor na kasama yung producer and reporter para habang kumakalap pa ng information itong reporter and producers, nag-e-edit na yung editor. Ayun. So, and then, when the material was created, it will be sent to the section editors. And the section editors lead specific segments such as public affairs, sports, lifestyle, and investigative reporting.
they coordinate between reporters and the editorial board to ensure content relevance and the quality. Okay? So ganyan yung parang sistema niya. Section editors, sila yung program head. Halimbawa sa 24 oras, meron silang section editor doon. Ibig sabihin, siya yung pinaka nag-govern nung mga sections. Halimbawa, may local news, ayan, kung ano-anong mga balita yung kukunin galing sa mga regional stations o kaya ay national news. Ayan, meron din silang editor or section head para doon sa national news, sports, and so on. So, and then lastly, yung editorial board, sila yung totally nagfa-finalize ng decision kung ano yung i-ere at alin ang hindi i-ere. So, gano'n. Pati yung pagse-segregate which will be aired in television, alin yung i-upload doon sa website, katulad halimbawa ng GMA Network, yung GMA Network, no, yung integrated news. So, may editorial board. Yung editorial board, sila ang nagdedesisyon kahit during the program ng mga news programs ng GMA na habang umiere, pwede silang magkaltas ng mga balita depende sa dami ng patalastas na kailangang umere. Ayun. So pag maraming patalastas, mapapansin ninyo na may mga balitang ah, binanggit doon sa headlines pero hindi na napanood. May mga ganong cases, no? Parang narinig mo sa headline tungkol sa balita na to pero bakit hindi ko siya napakinggan sa hindi ko na siya nakita doon yung balita niya doon sa mismong programa. Maaring tinanggal na yun ng editorial board or ang nangyari doon, tinanggal ng editorial board at inalat na lang sa susunod na news program. Halimbawa, sa 24 oras. So from 24 oras, ililipat na nila yung balita na yun sa saksi kung tingin nila okay lang naman, kung appropriate lang naman. Ayun. Tandaan niyo negosyo kasi ang balita. Kaya siyempre kailangan nila i-prioritize yung advertisement kaysa doon sa balita na maibalita. Yan. And then, um, nandiyan pa ba kayo? Thumbs up nga kayo kung nandiyan pa ba kayo? Yeah, thank you. So now in the daily operations or the story pitching and planning, ito yung apat na stage na ginagawa no before actually depende kasi sa newsroom ito, no? Depende sa newsroom pero what do you mean sir sa depende sa newsroom? Depende yung sa newsroom yung ganitong um flow na tinatawag. So they start with brainstorming, assessing newsworthiness, resource allocation, and goal setting. Ayan. Minsan, daily meeting yung nangyayari. So as they start the day around 8 a.m., ayan, or sabihin natin na ang operations kasi ng newsroom usually 24/7 yan. Pero hindi naman may mga time kasi na hindi na required yung reporter na pumunta ng office para lang dun sa brainstorming o yung briefing na tinatawag. Diretso na sila usually sa sa beat nila o dun sa pagkukuhanan nila ng balita. So, the editorial meetings are held to brainstorm story ideas, assess newsworthiness, and allocate resources. These meetings set the tone for daily and long-term coverage goals. So, ito pwedeng daily, and before you go to the beat na saan ka magko-cover ng balita, you can do this, no, yung brainstorming, and generate story ideas, and then from the story ideas that you have listed, you will assess or evaluate the story potential. Alin dun yung kagatin or yung newsworthiness ba, no? Anong balita, alin dun yung tapon, alin dun yung set aside o kaya yung standby lang, at alin dun yung ipo-pursue na mga stories. And then of course, pag ikaw ay nakaisip na no nung i-cover mo, you will ask for resource allocation. Manghihingi ka ng budget. Ayan. Ah
Sa mga programa katulad ng magazine show na katulad nung kay Jessica Soho, yung Kapuso Mo Jessica Soho, mahaba yung ah, mahaba yung preparation or matagal yung allotted na preparation para doon sa story to be generated. Kasi po dito sa because of the resource allocation, yung kumbaga yung section editor, siya yung nagdedesisyon or nagche-check kung magkano o yung ni-request na budget ay tama ba? Kaya ay kumbaga sapat ba, no? Yan, medyo matagal kadalasan dito talaga nagkakaproblema sa resource allocation kasi pera yan eh. Mahirap yung mahirap matagal yung flow ng pera pagdating sa balita. Um, Naalala ko nung nasa Radyo ng Bayan, nasa OJT ako sa Radyo ng Bayan, sa DCSR, sa Sports Radio. Um, Pagka nag-request kami ng budget, halimbawa may laban, mayroong finals na ng basketball, hindi kailangan namin i-cover 'yon. Hindi semifinals pa lang nagre-request na kami ng budget. Meron na sa amin binigay yung yung reporter namin na ito i-request niyo 'tong budget na ito para sa yung coverage nung finals, mga gano'n. So, parang isang linggo pa yon or minsan pinakamabilis na yung 3 araw before the event, kailangan maipasa na namin yon or else wala kaming budget para dun sa cover nung event. So, kahit gobyerno sobrang tagal ng resource allocation. Kaya ang nangyayari diyan abono-abono muna, aabonuhan nung producer o kaya nung reporter yung gastos, tapos ipon-ipon resibo, liquidation na lang, tapos reimbursement. Gano'n yung nangyayari sa resource allocation. And of course, after you do the resource allocation o malaman mo na kung magkano yung kailangan at saan gagastusin ng mga pangailangan o yung mga pera, you have to establish the coverage objectives. Kasi lahat ng story ay malawak. So kailangan part of it lang yung kailangan mo i-cover. So you have to establish yung coverage. Hanggang saan? Or scope and limitation ika nga nung istorya yung kailangan mong ma-set. Kasi pagka wala kang goal setting, hindi mo alam kung hanggang saan lang nung storya yung binabantayan mo or yung kino-cover mo, gulo. Parang hindi mo alam kung ano yung limitasyon. Mahalaga yon kasi time-bound yung balita o time-bound yung story. Kailangan in short period of time, maibigay mo na agad yung produce na material. Especially ngayon na nasa online na rin tayo, yung yung submission natin ng balita or ng story masyado ng umikli. Mas maikli na ngayon. Nung hindi pa gano'n kalakas yung online or hindi pa gano'n ka-dominant yung online newsrooms, ang balitaan ay 3 hours before 6:12 and 6:12, 6:12, 6 AM. So 3 hours, 3:00 ng madaling araw dapat may balita ka na. Pagdating ng ah, 12:00, 9:00 ng umaga dapat may balita ka na para sa 12:00. Gano'n yung sistema. Pagdating ng hapon kailangan bago 3:00 pa lang ng hapon, meron ka ng na-submit na balita para naman sa 6:00 ng gabi na programa. Gano'n yung sistema, 3 hours before or at least 2 hours. Gano'n yung sistema, 'no? Eh, ngayon dahil online na, parang wala na, 24/7 na yung balitaan. Kung kailan mo maipapasa, ipasa mo na agad 'yan. Gano'n yung galawan ngayon sa digital newsroom. And then okey pa ba kayo? And then, of course, before we go to the field, before we ah, parang sumama doon sa siyempre hindi naman tayo yung producer or reporter, 'di ba? Kadalasan mga staff lang tayo, siyempre simula lang naman 'yun.
Pero, maging ano man ang iyong role doon sa team na magpo-produce ng material, you have to do this, 'no? Itong research and pre-production, ayan, you have to conduct in-depth research. Hindi kayo pupunta sa location ng inyong story nang hindi kayo nakapag in-depth research. Para kayong ano, empty-handed kapagka gano'n yung ginawa ninyo. So you have to ano, the team delve into background information and context for stories. So in-depth research ka kasi dun ka sa in-depth research mo doon sa location or doon sa bago kayo pumunta doon sa pupuntahan ninyong location, it will give you additional information and of course yung angle of the story, no, kung paano mo yung techniques na gagamitin mo para ikwento yung story. Ah, magagrasp mo yon by conducting in-depth research. Ayan. And then, um, secure interviews, ayan, arrange discussions with relevant stakeholders and experts. So dapat nasa isip mo na 'yon, no? Sino yung mga possible na interviewin, paano sila may interview, kailangan ba silang i-schedule. Ayan, usually ito yung mga trabaho ng ano ng assistant natin kapagka nasasama tayo sa field, no, yung mga estudyante, mga OJT. Yan yung kadalasang trabaho, no? Sila yung nag-a-arrange ng ano ng schedule doon sa i-interviewhin. And of course, after securing the interviews, ayan, yung iba, nauuna yung background check. Minsan naman, kailangan mo nila makahanap ng i-interviewin bago nila i-background check yon. Ayan, kasi alam niyo yung ginagawa kasi nung iba, nagba-background check muna bago nila i-book ng interview. Ang nangyayari, nasasayang yung background checks kasi, anong tawag dito, nasasayang yung background check kasi hindi pala available yung i-interviewhin. So, anong nangyayari ulit, kailangan niyo muna ma-secure na pwede mo siyang ma-interview. Pero siyempre meron ka naman ng background kahit papaano meron ka ng kaunting alam na expert yung i-interviewhin mo, 'no? Parang meron kang choices, ito yung tatlong i-interviewhin. Isa lang naman ang kailangang interviewhin pero tatlo yung hinanap mo. Tatlo ngayon yung iba-background check mo, ayan. Then, um, sorry, meron ka ng tatlong options. I-check mo sa kanila kung kailan sila or paano sila may interview. 'Pag may nag-confirm ng interview, saka mo ngayon i-fully background check, ayan. Fully background check, mas detalyadong background checking. Ayan, so verify credibility of the source and information. And of course, after that, you will have to gather multimedia materials, collect visual and audio elements to support the narrative, and after that is the data validation. Siyempre, pagka nagawa nyo na yung interview or sorry, um, sa tingin niyo ay quali- ah, qualified or expert yung inyong ini-interview, siyempre, you have to do data validation. Hindi puwedeng kung ano yung sinabi niya yun agad. Kasi part yun ng trabaho natin yung fact checking na tinatawag. So ito yung mga ginagawa sa pre-production, yan, before you go to the field. Of course, in the production phase, ayan, journalists gather on-site information and conduct live interviews or sometimes recorded interviews lang. Usually gano'n naman, recorded interview para nai-edit. Pero may mga ang trend kasi ngayon sa newsroom is yung sa digital newsroom is live interviews. Mahaba, matagal na interview pero live. Gano'n yung trend ngayon, eh. And then, um, ayun, so I can say na mas mahaba na talaga yung interviews ngayon compared nung time namin. Kasi nung time namin parang ano lang, eh, kumbaga hindi pa gano'n magla-live ka man, saglit lang kayong umiere kasi siyempre may iba pang programa. Pero ngayon online na kasi, eh. May ano nga, eh, may mga uso ngayon yung talagang interview lang yung content, puro interview parang podcast lang yung sistema. So
nagiging usual na ngayon yung mahabang live interviews para maging recording na rin afterwards. 'Di ba gano'n naman tayo 'pag nag-live tayo sa YouTube or sa Facebook. After you conducted the interview, mare-record na 'yon or mag-i-stay na 'yon, magiging video on demand na 'yon. So gano'n yung trend sa digital newsroom. Maraming mga programa that they intend to record or uh, to have a long interview with the expert or the panel. Now, in recording, capture high quality audio and video for various segments and real-time reporting of breaking news and events or the live coverage. Production is synchronized with the newsroom's content schedule. This space requires close coordination between technical staff and journalists to ensure smooth execution. So, ano yun, laging tinatanong kung kayo yung reporter or yung producer, lagi nilang tinatanong is, ilang oras or ilang oras dapat yung i-produce natin na material for a story. Gano'n yung tinatanong. Bakit? Kasi po kapagka hindi ninyo alam yung eksaktong total running time ng program ninyo, nado-double process yung editing. In-edit niyo na siya para mabuo ninyo yung pinakaistorya and then kapagka yung istorya na yun ay maikli o kaya ay mahaba para doon sa TRT na allotted para sa inyong programa, kinakatay ulit yun or ini-edit ulit yun nung editor. So nagiging doble yung trabaho. So, um, in the safe programming or in the safety TRTs, nasa 25 minutes yung 5 minuto lang yung allotted para sa gap. So, kung 30 minutes yung program ninyo, kailangan 25 minutes yung material ninyo. 'Di bali ng sumobra, 'wag lang bumawas. Ayan. May mga times lang kasi na or na-encounter na yung mga produce material masyadong mahaba, binawasan na ng material, hindi na masyadong maintindihan yung kwento. Yun yung mga programa na ang tagal-tagal nung establishing nung story. So kailangan mabilis ma-establish yung story para parang lang, inverted pyramid. Sa simula pa lang establish na agad yung story in the first 10 minutes, gets na dapat ng audience mo yung kwento ng kinukuwento mo. Para yung natitirang 15 minutos, kung katay-katayin man yun, bawas-bawasan man yun, hindi na masyadong maapektuhan yung kwento. Mapapansin niyo yan sa mga feature type na programs, yung kanilang pagkukuwento ay, ay naka-inverted pyramid yung format. Ibig sabihin, nasa unahan halos lahat ng information and then yung mga susunod na mga oras or minuto after 10 minutes, parang mga peripheral information na lamang. Ayun. So in the post-production process, we go to the 4 stages. Of course, editing is the first one, refine raw footage and audio. After that, lahat ng mga naipasok sa edit, ibig sabihin, mga information na naipasok doon sa airing, mag-air na program or na material should be fact-checked and verify all the information. And then after that, kung may mga ginamit na mga bagay-bagay katulad ng mga tugtog, mga music o kaya ay mga statements, it should be based on the legal standards. Yan yung mga halimbawa, may mga footages kasi ng bata. Ayun, kapag mga bata, usually bini-blurred o kaya ay kino-coveran yung mukha ng bata. So, kasama yon. Hindi lang music yung kina-copyright. Pati yung marami like footages o kaya ay images. Yan. Kailangan maging legal compliant yung lahat ng materials. And of course, after all the legal standards are followed, it will be shown on a final review. Chine-check ito ng
mga matataas 'no, yung program head o kaya yung nasa taas ng hierarchy kanina, ayun sila yung nagfa-final review o yung nagsasabi kung anong tatanggalin at anong i-stay. So the post-production phase involves editing, fact-checking, and reviewing materials for coherence, accuracy, and legal compliance. This step is critical to eliminate errors and align content with organizational standards. Ayun. And then we go to the broadcast and distribution. So the material can be distributed into into different channels. Of course, we have the television, the radio, and the digital platforms, and website articles and social media content. Content is disseminated across television, radio, and digital platforms. This distribution strategy often involved adapting content to suit diverse audience preferences. So, ang audience natin ngayon kalat-kalat na. No, paanong kalat-kalat na? Hindi na tao, yung mga audience ngayon hindi na nanonood lang sa telebisyon. So they go online, they use digital platforms. May nakikinig pa sa radio pero most of the people are really in the digital platform. Pagdating naman sa digital platform, hindi naman lahat nasa Facebook lang, no? Mayroon silang Instagram, meron silang Twitter, meron silang iba-ibang digital platforms o social media. And as a part of the broadcast and distribution of the material, the entity or the company should um take into consideration yung iba't ibang platform. Hindi puwedeng puro Facebook ka lang, hindi puwedeng puro YouTube ka lang, 'no? Hindi puwedeng gano'n. Kailangan lahat na halos ng puwedeng nandoon yung audiences mo, kailangan ma-cover ninyo. Okey pa ba kayo diyan? Nakikinig pa kayo? Yan, thank Opo. you. Alright. So, now, eto these are the technology integration in newsroom that if you want to be in the network, if you want to survive in the network or in the industry of newsroom o yung industriya ng pagbabalita, you have to be skilled sa mga bagay na ito, no? Yun yung dapat matutukan kasi maraming ko no as a nakapagtrabaho ako sa industry. Ito yung problema namin. No, alam niyo makuwento ko lang, nung time na nag-aaral kami, yung editing namin, hindi editing na Adobe Premiere, hindi gano'n. Ang editing namin, tinuturuan kami paano maggunting ng yung rolyo ng ano ba 'yun, yung negative parang gano'n, yung rolyo ng reel, yung gano'n. Rolyo ng negative sa pelikula, gano'n yung sa'min, ang dala-dala namin gunting tapos scotch tape. So pagdating namin sa nung grumaduate kami 2014, napunta kami sa na, sa industriya na. O kaunti lang sa'min yung marunong mag-edit. As in, konti lang 'no, hindi naman sa pagyayabang 'no, pero nung time namin, nung batch namin, second year college ako. Ngayon, nag-aaral pa ako ng Adobe Premiere nun. Pagdating ko ng third year, dalawa lang kami na editor sa buong kolehiyo na estudyante. Yung isa sa section 1. So, isipin yun, apat na section, dalawa lang yung editor. And then, pagdating sa fourth year, yung fourth year namin, and then kami third year kami, wala sa kanilang editor sa fourth year. Kaya yung ibang mga fourth year o marami sa mga fourth year nagpapa-edit sa amin, sa aming dalawa, yung isang editor saka sa akin. So ganun kaunti yung marunong mag-edit nung time namin. Kaya kung kayo ay ngayon mura na ang computer, accessible na ang mga editing softwares, aralin ninyo, 'no? Aralin ninyo yung mga editing na 'yan. Kasi mga skills 'yan na trabaho 'yan, 'no? Trabaho 'yan. Kung gusto niyo ng trabaho, matuto kayo ng mga skills na 'yan.
for sure magkakatrabaho kayo, 'no? Yun yung ano, yun yung bakit ang late ng integration ni PUP nung time niyo po. Um, Actually matagal talaga yung integration ni PUP. Ah, Tagal, eh. Dagdag ko pa 2014, 4th year ako, ako pa yung nag-set up ng ako pa yung nag-set up ng DCMC, 'no, yung radyo, yung radio booth doon sa may tabi ng library, ako pa yung nag-set up nun. Tapos meron kaming studio, TV studio, meron na 'yan. Kaso yung camera parang kasi hindi namin ma-access yung gano'n, hindi namin magamit. Ang tagal, eh, I don't know, siguro anong tawag dito, yung pagbili ng technology, siguro yun yung reason. Mahal din yung mga camera nung time namin, ayun. Malaki pa yung halaga na 100,000, eh, alam mo yun? Malaking-malaki talaga yung pera, yung halaga ng 10,000, 50,000, hindi yan afford talaga, eh. Kaya hindi kami makapag-try. Nakapag-try kami ng mga camera nung OJT pa namin, gano'n. Ako naman sa editing naman, puro ako lang libro, libro, nood-nood ng video, pero more on libro yung Adobe Classroom in a book. Gano'n, well, hindi ko masagot, eh, bakit matagal, pero siguro yung procurement na tinatawag, yun yung reason. So, ngayon, ang masa-suggest ko sa inyo since you are you are, ah, nag-aaral na kayo 'no at, malapit na kayong grumaduate. So, you have to learn these technologies by your own, 'no? Kayo na lang, wala, gano'n talaga, kayo-kayo na lang. But, study now, apply later. Yun yung sabi ko sa sarili ko nung kolehiyo ko. Ang ginagawa ko, nagbabasa muna ako ta's pagka may pera akong sobra, magko-computer ako, dun ko ita-try yung mga pag-e-edit, gano'n. But now, we have the these new technologies that we can use, 'no, and you should learn, uh, for you to survive or thrive in the industry. Number one is the, uh, content management systems. Nung time namin, ang lahat ng content namin nasa flash drive. Nasa flash drive, nasa hard drive, ilan lang naman yung may hard drive sa amin, eh. Yung station, may hard drive, gano'n. So, ngayon hindi na. Bakit? Kasi, most of the oh, I think all, 'no, all the newsroom, especially digital newsroom, has content management systems. So they use the content management system or CMS to streamline story assignments, collaboration, and publications. These systems improve efficiency and managing large volume of content. Google Drive, no? Google Drive is pwede mo sabihing CMS na 'yan. Um, YouTube, no? Yung YouTube can be also considered as the content management systems. Ang ginagawa namin for the people or for the heads, yung mga heads kasi namin usually mga tanda na. So hindi sila gano'n ka ano yung magpipindot, ayan, sa Google Drive. So ang ginagawa namin, ina-upload namin sa YouTube, doon nila pinapanood yung material. But CMS mas powerful tool na ito kaysa sa Google Drive. Imagine mo yung Google Creative Suite. Google Suite. Ayan. May Word, may presentation, 'di ba, may Drive, mayroong drive na tinatawag. Yung buong sistema na 'yon is sa CMS so content management system. Ah, Kailangan marunong kayong mag-gano'n. Nung time na gumagawa kami ng thesis, 2014, ini-introduce pa lang yung Google Docs. Hindi pa namin masyado magamit pero
tuwang-tuwa kami nun kasi nakakapag-edit kami ng sabay-sabay doon sa manuscript kasi in-upload ko doon sa Google, parang document, parang online, yung aming manuscript. Ayun. Introductory pa lang yun, 2014. Halos hindi, parang ano, basta ano, simulang-simula pa lang siya, ayun. You have to learn that, yung collaboration tools, no? Um, yung collaboration tools like Slack or Trello to improve team communication and efficiency, especially in fast-paced newsroom environment. Itong Slack or Trello, ano siya, parang Gantt chart na para siyang diyan kayo nagre-report kung anong status na nung assign sa inyo na project. Kaya dapat matutunan niyo rin 'yan. Kung meron akong videos dun sa channel ko sa PED 360, dine-demonstrate ng estudyante yung paggamit ng Trello, ng Monday.com. Ngayon, itong mga collaboration tools na ito, diyan parang instead na mag-meeting kayo to report kung ano na nagawa mo, natapos mo, doon ka na mag-ooperate doon sa collaboration tools na 'yon. Ayan, parang Notion, yung mga 'yan yung mga program diyan, eh, Notion, Monday.com, Trello, Asana, 'yan yung mga collaboration. Dapat matutunan niyo 'yon kasi, marami na sa mga trabaho natin ngayon work from home. So, instead na mag-meeting kayo sa office, lagi kayong may Zoom meeting, yun na lang, 'no? Yun na lang yung ginagamit. And of course, the automated tools, ayan, adoption of automated tools for transcription, video editing, and analytics, which reduce time spent on routine tasks and enhance productivity. Yung yung yan transcription, video editing, and analytics, parang AI, gano'n. May pakita ko sa inyo. Ay, nandito ba yun? Teka lang, I'll stop sharing my screen. Yung ginagawa ko pagka nagta-transcribe ako ng video. So, stop sharing. Open ko lang yung Word ko, 'no? So, ang ating web email, yung webmail natin, yung webmail natin yung at pup.edu.ph, puwede niyo yang gamitin para maging, ah, 360 o 365 ba? 365, Office 365. Teka lang, let me share my screen. Okay, share. Kita niyo na? Ayan, ito yung chat ko. Okay, so ngayon pag pumunta kayo sa Word, teka lang, close ko 'to. Punta kayo dito sa home and then, go here doon sa add-ins na tinatawag. Paano ba 'to tanggalin? Ayun, dito sa add-ins, ayan, may mga add-ins kayo na puwedeng magamit diyan para sa productivity. Yung most of the yung usual na nakalagay sa sa add-ins ko is the Open Outright, 'yan. It's a it's an AI writing assistant, yung mga grammar, 'yan. Medyo kasi ako, medyo alam mo 'yun, um, OZ ako pagdating sa grammar ko, parang kinakabahan ako. So, para matanggal yung kaba ko, gumagamit ako ng mga writing assistant. You don't work hard, you work smart. 'Yun lang 'yun. Mga simple email, i-writing assistant mo na 'yan. Bawa 'di ba? Sabihin mo lang sa kanya anong gusto mong sabihin. Huwag ka na yung ikaw na yung mag mag-construct ng buong letter. Kasi tagal 'yun, marami ka pang gagawin, 'di ba? Mag-aalaga ka pa, magsasaing ka pa, 'di ba? So ayun, may open outright ako for for, ah
AI writing assistant. I have GPT for Excel Word. Ayan, para siyang ChatGPT pero nasa Word document. And then, ayan, autopilot, same yan. No? Autopilot parang ChatGPT yan. Itong voice to text, yung usual ko na ginagamit for transcription. So, Saras AI yan. Saras AI. Kita nyo ba? Saan ba kayo? Nasaan na kayo? Hindi ko kayo nakikita. Yes Ayan. po, Ayan. kita. So, itong Saras AI, ang ganda nitong Saras AI. Kasi, ang gagawin mo sa kanya, meron kang recording. Magamit din ito sa thesis kapag ka nagtitesis na kayo. Kasi ako thesis ko, more on qualitative research ako eh. So may mga interview ako na nire-record ko lang yung audio. Ngayon, dati nagbabayad ako para ipa-transcribe yon kasi syempre ipa-type mo yun. Alam naman ikaw pa gumawa nun, 'di ba? Dahil mong ginagawa. So ngayon, ang ginagawa ko lang ngayon, yung recording ko, i-convert ko lang siya into MP3 or audio file formats. And then, i-upload ko lang dito sa Saras AI. And then, siya na yung mismo magta-transcribe. Tingnan ko lang kung meron akong check, teka lang, I'll stop the sharing. Baka may makita kayong hindi nyo gustuhan. So, check ko lang yung, meron ba ako rito recording. Okay. Meron naman. Okay, wait lang. So again, I'll share my screen, entire screen na lang. Yan, share sound. Okay. So, nasa Saras AI ako. Ayan, upload recording. And then, punta ko sa downloads ko. Ayan, nakita niyo yung downloads ko. And then, lagay natin dito, ito na lang ito na lang parang meron ditong kanta na kinonvert ako, yung vocals, para di na ako mag-type ng lyrics, di ba? Ayan, ito na lang, For My Good, Kindness Square. Ito na lang, Jesus Shall Reign, vocals. Ayan. So, itong MP3 na to ay puro boses lang ito. Pero, alam nyo, nasubukan ko na rin ito ng may music. Kaya niyang ma-detect yung boses kahit na may background music. So open natin and then sabi niya diyan transcribing. Nakikita niyo ba? Nakikita ko? Sige. Antayin natin, no? So transcribing 'yan. Ito po ay nasubukan ko na sa Tagalog. Kahit Filipino yung language, kaya niya i-transcribe. English, ayan. Na-try ko rin siya sa Korean language. Ang problema lang sa Korean language is yung kanyang scripture o yung letters niya Korean din. So ito yung recording ko, ayan. Ayan, out from the tomb, Jesus came with grace and majesty. So, yun lang, hindi mo na kailangan mag-type. In-upload mo lang yung recording, ita-transcribe niya na yon. Okay? And libre pa siya. Walang bayad. So, ayun, explore it. So, magagamit niyo yan para dun sa halimbawa, gumawa kayo ng docu-film o kaya ng pelikula, kailangan niyo ng transcription, 'di ba? Hindi niyo na kailangan mag-type. Yung buong latag yung buong latag ng edit ninyo, i-render niyo lang or export niyo lang yung MP3 file, yung audio, and then upload mo sa Saras AI, 'di ba? Meron ka ng nagawang transcription, 'di ba? So ganun yung sistema. Hindi mo na kailangan pang mag-type, papakinggan isa-isa. Ito nga lang, may mga chances, may mga pagkakataon na wrong yung spelling, mali yung spelling. Madali na lang 'yon, no? Madali na lang mag-edit kaysa yung totally from scratch ka. Okay? So I'll stop the sharing. Okay ba?
Okay pa ba kayo? Teka lang, may question dito. Nagta-transcribe po ba siya ng live, like calls? Sorry, hindi. Na-try ko, sinubukan ko na. Hello, 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 hello. Saan ako naputol? Um, sabi ni Marifen, nagta-transcribe po ba siya ng live, like calls? Hindi nagta-transcribe si ano, si Saras. Kasi kailangan recording or MP3 file yung process niya. Okay? Ang ginagamit namin para doon sa live, like yung sa calls, pinapasok namin yung audio output dito sa Zoom. Dito sa Zoom, meron ka ritong audio. Yan yung audio rito. Select a microphone. Um, basta may ano siya eh, parang ano ba, ang hirap i-discuss ng ano ng walang material. Pero meron kaming parang virtual audio, virtual audio output, parang gano'n eh. Di parang sa gano'n, virtual audio source, parang gano'n. Ini-install lang 'yon. Tapos yung call, halimbawa yung may tawag sa iyo, no, halimbawa, excuse me, may live program, may live webcast kayo. Ipapasok mo yung ano, yung output ng microphone doon sa laptop. Tapos i-open mo yung Zoom, and then may apps kasi to na parang ano, ah, parang CC closed caption. Iko-close caption niya. 'Yun. 'Yun yung alam ko 'no. Search niyo na lang yung parang pinakabuong process sa Google, sa ano, sa YouTube. Meron namang gano'n nagtuturo. Ayun, possible 'yun. Tapos sabi dito ni Jack, puwede kaya 'yan sa PUP email account namin? Kasi baka mawala after namin grumaduate, hehe. I think puwede 'yan. Um, yung email kasi natin sa PUP, hindi naman sa pagyayabang, pero hindi madamot si PUP. As long na ginagamit mo yung email, hindi nila tatanggalin sa'yo. Halimbawa, graduate ka na ng ano, 4 years, parang gano'n 'no? Graduate ka na, as long na ginagamit mo yung email, mag-aano 'yun, magagamit mo yung email. Hindi siya yung basta ano lang siya, halimbawa hindi mo ginamit ng 3 taon na, hindi mo na ginagamit, inopen ulit yung email mo, hindi na siya mag-aano, renew. Pero kapag ginagamit mo, nag-o-automatic renew siya. Gano'n yung sistema rito sa PUP, 'di naman sa pagyayabang. Pero ayun, yung email ko ng kolehiyo ako nagamit ko hanggang mag-masters ako hanggang sa ayun, kumbaga 2018 ako grumaduate. 2020 na-o-open ko pa, eh. Ayun, ngayon hindi ko na ma-open kasi hindi ko na siya ginagamit. Okay. Sige. Tuloy natin yung discussion. Medyo mahaba yung ano natin. Ilan lang yung slides natin pero mahaba yung discussions. Okay lang kayo? Okay pa kayo? Meron ba kayong ano?
Tanong lang kayo ha. Wait lang. Saan na ba yun? Share screen. Yan, dapat ano ha, aralin niyo 'yan kaysa mag-ano kayo, kaysa kung ano-anong pinagagawa ninyo. Aralin ninyo yung mga tools na ito, CMS, ano yung mga CMS na ginagamit, Google Drive yung usual diyan, OneDrive, ayun. Automated tools for transcription, ChatGPT, Claude, Gemini, 'yan, mga maraming bagay, 'yan. And then collaborative tools 'no, yung mga mga Google Sheet, Google, Docs, Canva, ayan, mga collaboration tools yung tawag natin diyan. Nakita niyo yung screen ko? Ayan. Tural kayo ay magre-research na, may i-she-share ako sa inyo na ano, na na website na ginagamit namin for research. Um, I'll stop the sharing ulit. Okay. So, kita niyo na yung screen ko? Yes po. Okay. So, ngayon, pagka nag-research kayo, ang common problem natin is learning ano 'di ba? Learning resources or RRL na tinatawag. The relevant RRL. RRL. Relevant. Ano ba tawag ng RRL? Basta yung RRL. Related literature. Ngayon, pagka kailangan niyo ng RRL, punta kayo sa perplexity.ai. Naturo ko na ba sa inyo 'to? Perplexity.ai. Uy, hirap tong screen ko. Wait lang. Okay. So, perplexity.ai, maganda 'to kasi AI 'to, eh. So, all you have to do is punta kayo sa Perplexity AI. What do you want to know? Halimbawa, meron kayo sa topic ninyo ay gender communication. So, you study about gender communication o kaya ay ito yung mga themes, no? Yung themes ninyo sa RRL ninyo na kailangan yung basahin. Kaso wala kayong mahanap na material about that. So, you go to perplexity.ai and then type here kung ano yung hinahanap ninyo na topic. So, halimbawa, gender communication in the Philippines. Yan. And then, meron ditong pro search. Kaso, um, hindi naman siya may bayad. May credit siya na kailangan. Mas maganda yung pro search kasi mas detailed. Mas detailed yung ano, saka mas maraming results. So, ang ginagawa ko, marami akong ano, Gmail, marami akong email account. Yun yung nire-register ko. So, para magamit ko yung pro search. Yun. Kaya kung kayo ay wala pang maraming email, dapat meron kayong basura email. Yung basura email, yun yung email nyo na hindi nyo ginagamit. Ganon. Pang ano, kumbaga pang dirty works, charot. Pang ano, mga illegal, di ba? Nagagawa kayo ng ganon. Mga 5 na mga email. Ako marami akong ganyan, parang 17 yung email ko na ano, na naka-ready lang. Ayun, lahat ng mga eh, ginagamitan ng email, doon ko nilalagay para hindi madumi yung email ko, yung pinaka-email ko. Okay? So, pro search 'yan. Pero pagka hindi kayo nag-pro search, ayan, click niyo lang ito. Ba't naka-red siya? Hindi kasi capital yung P. Okay. Click ninyo, ayan. Maglalabas siya sa inyo ng answer. And then these answers as sources. Itong sources na ito, legit yung sources na yan.
These are articles or websites na ah, kung saan ay nagta-topic or nagdi-discuss about your stated topic. So sabi rito, gender communication in the Philippines, overview of gender communication in the Philippines. Ayan. Cultural context of gender norms, 'di ba? Tapos may sources ka diyan. Ayan, oh. Legit yung sources na 'yan, 'di ba? Nagegets yung point ko. Sa tingin ko magagamit niyo 'yan o for reportings, for in-depth researching, for ano pa ba, thesis, magagamit niyo itong ano na 'to. So take note of this. Okay? So, do you have any question? Wala naman? Check, check. Ayan. Tuloy natin yung discussion. So, ayan. Sabi rito, the future of newsroom management is that evolving structure, enhanced operation, and technological advancement. As we explored, newsroom management in public affairs programs is complex and dynamic field. By understanding the structure, daily operations, and technological integrations, organizations can better navigate the challenge of modern journalism and deliver high quality content to their audiences. So, understand that whatever structure na makita ninyo o madatnan ninyo doon um, sa newsroom na papasukan ninyo in the future kung mapupunta kayo sa newsroom, ay mag-e-evolve 'yun, no? And as the structure evolves, yung operations, the standard operating procedures will also improve, no? For faster and more accurate reporting. And these developments are aided by technological advancements. Okay? So let me stop sharing and open another topic. Yung legal issues, siguro anuhin na lang yan, basahin na lang yan. Teka lang ah. Ito nga. Okay. So, may nakikita ba kayong presentation? Thumbs up nga kayo diyan. Ayun. So, legal issues in journalism evolution in the public affairs programs. Let's discuss this. Okay, so the legal framework, libel and public affairs programs, these are the very common um cases na encounter ng isang newsroom individual or person from the newsroom. Of course, libel, importance of factual accuracy, and we have the case example like the Tulpo brothers. Ayan. Ang Ngayon, we encountered privacy concerns. Isa ito sa mga emerging issues. Teka lang, may microphone ba ako? Check, Meron check. po. Okay. This is a very common thank you. One of the issues ng public affairs is the privacy concerns. The Philippine data privacy, ito yung masabi ko no this is my opinion as a teacher ng communication. Itong mga politiko and lawmakers, they really um created um laws na magpoprotekta sa kanila at hindi magpoprotekta sa taong bayan, no? Kung sabi nating
talagang ano, sakim sa kanilang kagustuhan, talagang gano'n, sakim talaga. Unang-una, talagang makamayaman, masyadong makamayaman yung mga batas sa Pilipinas. And, of course, ano, one of that is the Philippine Data Privacy Act of 2012. Now, the Philippine Data Privacy Act of 2012 governs handling of personal data, requiring media to respect individuals' right to privacy. This includes consent for using sensitive personal information. Okay. In the shallow note, totoong nakikinabang naman talaga yung mga Pilipino doon sa Philippine Data Privacy Act of 2012. Pero mas may higit na nakikinabang yung mga may tinatago, no? Yung mga may tinatagong kung ano-ano, mga illegal, no? Kasi yung kumbaga um hindi mo agad-agad makukuha yung kailangan mong impormasyon na kailangan mong ilantad sa mga tao. So ganun yung nangyari sa Data Privacy Act. Ayan. Of course, um we have to balance the public interest and privacy. And issues arise when investigative reports derive into private lives, particularly involving public figures. Journalists must weigh the public's right to know against potential harm to individual. Ayan. Coverage of high-profile political figures often treads a fine line between exposing misconduct and infringing on privacy rights. So, parang kasalanan pa natin na in-expose natin yung mga kalokohan na ginawa ng mga politiko. Gano'n yung problema sa privacy concerns. Kasi pagka halimbawa meron kang nilantad, ito pala nagnakaw pala ito. Ang kakaso sa'yo, ba't ka nakikialam, 'di ba? Eh, sino makikialam 'pag hindi ako, 'di ba? May gano'ng konsepto. Nangyayari 'yon. Actually, ito yung mga nakakatakot na mga bagay sa industriya natin. Maraming mga reporter hindi nagpapatuloy o kaya wala na, iniwanan na yung kanilang kanilang, trabaho 'no, para protektahan yung kanilang buhay. Kasi nga sa pagiging reporter, yun ang trabaho mo, i-report yung mga kabulastugan na nangyayari. Kasi yung iba napagbabantaan, yung iba pinapatay. So yun yung problema rito because reporters sometimes, threads 'no, to the ano, exposing misconduct and infringing on privacy rights. Ayun, so wag natin pag-usapan 'yan kasi lungkot 'yan, charot. Pero yun nga, maging handa kayo sa gano'n, maraming gano'n, nangyayari 'yun. So we have media regulations in the Philippines, meron namang batas na pumoprotekta daw sa mga reporter, pero batas lang 'yun, may binabaril pa rin naman na reporter ngayon. So regulatory bodies governed by the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas and other regulatory bodies, media regulation ensures compliance with broadcasting standards. Itong media regulations, ito yung mga sinusunod ng mga media people, no? Um, yung regulations galing sa KBP, GMA News has its own regulations, 'di ba? Um, so as a reporter, you have to follow these regulations. Yan. In the traditional journalism in the Philippines, we are very structured approach relies on structured training, institutional backing, and adherence to journalistic ethics. News organizations like GMA News and ABS-CBN follow established protocols to ensure accuracy and credibility. We have the editorial control, and the traditional journalism prioritizes editorial control, ensuring stories are well researched and aligned with professional standards. And they have examples of investigative programs like Kapuso Mo Jessica Soho showcase the depth and professionalism of traditional journalism and uncovering complex issues. Yung mga documentary programs, investigative documentaries ng mga programs, yan yung mga common traditional yung approach na journalism in the Philippines. Now, because of the social media, we have the what we call the rise of citizen journalism. Yung pangyarihan na nakukuha ng mga media personnel because they are part or member of a media institution, napunta ngayon or hapyaw or little bit of it are disseminated or given to the public. So, anong nangyari, this public have rise into being citizen journalism. Kumbaga,
itong mga simpleng tao, kung may nakitang balita, sila na yung nagbabalita. Instead na they call, they will call some journalists to cover the events, hindi na nila gagawin yun. Sila na yung magko-cover ng event. Teka lang. 'Di ba? Tatawag ka pa ba? Sabi nga, kung meron ng malapit ng mamatay sa harapan mo eh, tatawag ka pa ba ng tulong kung kaya mo rin naman, 'di ba? Pero ganun, iba yung case na yun. Pero parang ganun. Because of the power of the social media, emergence happened. So emerged with the proliferation of smartphones and social media platforms, enabling ordinary individuals to report events in real time. This form of journalism democratized information sharing. So, yung cellphone natin, no, ginagamit natin, may live na ngayon, pwede ka na mag-live, kahit sino pwede na mag-live, 'di ba? So, ayun, pag may nakita silang something sa tingin nila newsworthy, worth sharing, is ginagamit nila yung cellphone, no? Ayun. We have the direct reporting. Citizens report events directly, offering diverse perspectives and grassroots insights that traditional media may overlook. However, the lack of editorial oversight often raises concerns about misinformation. Yung mga vlogger, 'di ba? Yung mga vlogger, sila mismo yung nagda-direct reporting. Kaso itong mga vlogger na ito, ano bang mga tinapos niyan? 'Di ba? Swerte kung nagtapos siya ng ano, ng journalism, nagtapos siya ng mass communication o ng broadcast communication. Pero marami sa mga ano, mga mga vlogger ngayon, puro diskarte lang ang alam. Kung ano nangyayari, misinformation. Puro opinion lang nila. Puro siguro, siguro, gano'n yung nangyayari. Yun yung kaibahan natin kasi tayo, nag-aaral tayo. Okay? And of course, we have the participatory platforms. May mga nauusong programa ngayon. Ayan, platforms like Rappler's Move PH encourage netizens to contribute stories and updates, fostering a participatory media culture. Ayan. With proper training and ano, diet and exercise, de joke lang. With proper training, 'di ba? Kaya naman nating maturuan yung mga tao pero alam niyo iba, pagka sinabi natin kasi na lahat naman po pwedeng maturuan eh. Ano pang ano natin, 'di ba? Ba't pa tayo nag-aaral ng 4 years, 'di ba? Gano'n yung sistema. So, tandaan ninyo na since tayo ay nag-aaral ng mass communication, in terms of fact checking, research, in-depth researching, and storytelling, dapat kaya nating maihiwalay yung sarili natin doon sa mga nagpapanggap lamang at ano talaga, kumbaga mema lang. Okay? So, ayun. Now, in terms of comparative analysis, ayan, traditional versus citizen journalism, of course, in terms of credibility, traditional journalism benefits from stricter editorial controls, whereas citizen journalism may lack fact-checking and editorial review. Mas credible naman talaga ang traditional journal. In terms of speed, of course, dun lumamang yung citizen journalism. It excels in immediacy, often providing the first accounts of breaking news, and traditional journalism in contrast offers comprehensive and analytical perspective. Yun naman yung kanilang panlaban. In the crisis reporting during Typhoon Yolanda, citizen journalists played a pivotal role in disseminating information from remote areas, bridging gaps in traditional media coverage. Ayan, dumadami, nagdo-duplicate yung informant. Yun yung kagandahan sa crisis reporting or dun sa mga citizen journalism. Nagdo-duplicate yung reporter. Kasi may mga bagay na hindi kayang maabot ng traditional journalists. Kaya dun sila umaasa sa mga citizen journalism, sa mga Yousscoup, yung mga Yousscouper, mga bayan patrollers, yan. Ito yung mga citizen journalism eh. Journalists, no? Na hindi man sila journalism yung tinapos, pero somewhat naging informative yung kanilang idinideliver o binibigay. Ayan. Ang mahalaga sa atin sa ngayon is mas maraming nag-inform, mas better.
Mas madali kasing mag-fact checking kesa walang ifa-fact checking. Now, ang nangyari, because of the rise of the citizen journalism, nagkaroon po ng integration ng traditional and citizen journalism. Kaya ngayon meron kayong kilalang News Cooper, meron kayong kilalang Bayan Patrollers because of the integration. So many traditional news outlets now collaborate with citizen journalists to expand their reach and gain diverse viewpoints, exemplifying a hybrid approach. Yun. Nagets nyo? Kaya meron ng Bayan Patroller para maging hybrid approach. Mayroong reporter ng traditional, meron namang citizen journalism na fina-fact check na lang nung mga tao ng newsroom, tao ng GMA, tao ng ABS-CBN. Napansin nyo ba yung Jessica Soho, yung kapuso mo Jessica Soho? Dati, they are the one who search or research for the stories that they are creating. But now, hindi na ganun. What they are doing is they monitor the social media, 'di ba? They monitor the social media and then um kung ano yung tok kung ano yung tok na kwento, yun yung ipopursue nila na istorya, 'di ba? Ganun yung nangyari. O kaya they do crowdsourcing. Crowdsourcing, hindi crowdfunding, crowdsourcing. Anong crowdsourcing? 'Di ba? They ask people to tag them o kaya to tell them kung ano yung EKMJS na yan, 'di ba? Nagegets niyo ako, yung call to action na gano'n. So when people believe that the story is really newsworthy or worth sharing, they will tag these programs. Hybrid approach yung tawag natin diyan. So they use the society, they use the people, the mass to generate ideas o kaya ay to locate stories that are worth it to be featured, no? Ganun na yung nangyari. So in the diverse viewpoints of many people, masses, educated, uneducated, those who have cell phones, no? And then the traditional media, they expanded reach. Naaabot yung mas maraming hindi dati maabot, and through collaboration, 'di ba? So, alam nyo, question ko 'yan eh, yung News Cooper saka yung News Cooper saka yung Bayan Patroller. Kung meron ba silang natatanggap na monetary benefits kapag naging News Cooper ka o kaya Bayan Patroller ka. Hindi wala akong matanungan eh. Pero kung meron dapat kasi itong mga News Cooper o kaya ay Bayan Patrollers, dapat meron silang matanggap na halaga. Kasi, isipin mo yung yung mga balita, merong sponsorship yan, merong sponsors, may mga gap, may mga patalastas, and they earn money from it, 'di ba? Tapos, ano lang, shout out lang yung bayad nila dun sa News Cooper, 'di ba? Isipin mo, naabala yung News Cooper, yung nagbibideo na tao. Instead na papasok na siya sa trabaho, may nakita siyang parang balita, binidyo niya, oh, 'di ba? Tapos ang gagawin ng GMA, ilalagay lang yung pangalan niya. Yun na yung bayad. 'Di ba parang ang lugi, 'di ba? So ang daya, ang dugas, 'di ba? Kasi dapat bayaran nila yung News Cooper kasi naglaan ng oras yung tao eh para i-capture yung video at ginamit nila. At kumita sila doon sa paggamit na yun, 'di ba? So ayun. Wala lang. Wala namang magagawa, sino ba naman ako? Ayun. So we have the key takeaways for the last part. Ayan, it's 9:52 in the morning. Key takeaways, we have to be legally vigilant. Public affairs program must navigate complex legal issues, including libel and privacy laws, requiring constant vigilance and robust editorial processes. Media regulations in the Philippines presents ongoing challenges balancing the need for accountability with press freedom and evolving journalism landscape. The rise of citizen journalism is reshaping the media landscape, offering new opportunities and challenges for information dissemination. Um, for you,
students of broadcasting, we have to use this evolving journalism landscape to practice, no? Gawin ninyong practice. Nung time namin, teacher lang namin yung nakikinig sa balita namin. Halimbawa, na-late kami kasi merong banggaan, may aksidente doon sa dinadaanan namin. What we need to do, cover it. Write write something about it. Ganun si Ma'am Gapasin. Teacher namin si Ma'am Ruby Gapasin nung 2014. 2013 pa yun. Third year kami, second year, third year kami. Pagka late kami sa kanya, tatanungin niya, ba't ka late? Ma'am, isa pong bus ang bumangga sa balita agad, di ba? Ngayon, hindi na ganun. Um, you can practice writing news, you can practice producing news materials, upload it sa social media ninyo, no? Let other people's comment about it. Ang laking bagay nun. Kasi hindi na kayo nag-evaluate ng sarili ninyo, kundi ibang tao. Being a student is the right time for practicing things. Kasi kahit sabihin natin hindi ganun kaganda yung inyong nagawang material, okay lang yon kasi estudyante pa lang naman kayo eh. Meron kayong dahilan. Kung gumawa kayo ng pelikula ngayon, okay lang yon kahit hindi ganun kaganda kasi estudyante pa lang kayo. So, okay lang yon. Lahat talaga magsisimula ng hindi maganda. Lahat talaga nagsisimula ng hindi ganun kagaling. Pero as you do it, it will improve, 'di ba? So better use these platforms, itong social media natin, no, to practice yung inyong gustong maging trabaho in the future. If you want to become a writer, 'di ba? Yung mga write-ups mo, i-upload mo and then let other people comment about it. Okay lang 'yun. People will comment no matter what you do. You either do good or do bad, people will tell something about you. So, bahala na, que pase lo que pase, 'di ba? Di kasi Hoda pala, kasi Hoda. Kasi Hoda kung ano yung sabihin nila basta you're practicing kung ano yung gusto mo mangyari. Okay? And last, the future of journalism sorry, the future of public affairs reporting likely lies in a hybrid model combining the strength of traditional and citizen journalism to provide comprehensive, timely, and diverse coverage. Okay? So that will be all the lessons for this morning. Thank you so much for attending this afternoon's class. I'll stop the recording